Wala kang modo! Sigaw ni Pinang sa isang lalaki. Sandali lang, miss. Nakakatawa naman kasing pangalan mo eh. Tumatawang sagot naman ng binata sa kanya. Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin, mabuting wag ka nilang magsalita. Kanina pa ako naiinis eh. Gusto na kitang sapakin. Pinang! Pagtawag ng isang babae sa dalaga, lumapit sa kanya at hinawakan sa kamay. Pinang, customer yan. Huwag mo nang patulan. Bulong nito saka bumalik sa binata. Sir, sandali lang po sa order niyo ha. Anito sa kanilayuang kaibigan. Isa, bakit mo naman ako pinigilan? At bakit hindi? Kapag nalaman to ng general manager, matatanggal ka kagad sa trabaho mo. Tandaan mo, club to. Kaya asahan mong makaka-encounter ka ng mga ganong klaseng tao. Naku, nanggigigil talaga akong saktan ng lalaking yun eh. Ano naman ang masama sa pangalang Epifania? Minana ko pang pangalang yun sa kalola-lulahan ko sa talampakan. Diyos may Pinang, kahit ako natatawa eh. Ay sige na, tama na yan eh. Bumalik ka na sa trabaho mo. Uwi ka nito, saka tinulak to patungo sa main door ng club. Samantala, Ricardo, bakit mo naman pinagtawanan yung babae? uwi ka ni Richard na kaibigan ni Ricardo. Nakakatawa kasing pangalan niya eh. Puro ka talaga kalokohan. Oo nga pala, may dumating na lalaki sa bahay kahapon. Hinahanap ka. Anong sabi mo? Hindi ka napupunta sa bahay. May mga tinanong pa nga siya pero tinanggi ko lang na hindi tayo nagkita. Mabuti naman kung ganun. Kilala ka nila dahil alam nila na isa ka sa malapit kong kaibigan. Sigurado na alagad yun ni Don Alberto. Bakit kasi hindi ka nalang pumayag sa gusto nila? Ayoko. Mariing sagot ni Ricardo matapos uminom ng alak. Imposible naman na akin ang batang dinadala ni Catherine. Dahil wala namang nangyari sa aming dalawa eh. Isa pa, kaibigan siya ng best friend ko. Bakit hindi mo sinabi sa kanilang totoo na hindi talaga ikong ama? I already did, Chard. Nang sabihin ni Catherine na akong ama ng bata, ipaniliwanag ko agad sa kanila at sinabi ko ang totoo. Pero hindi nakanig sa akin si Dad at Tita. Pinipilit pa rin nila na anak ko ang batang yun. Kaya naisip mong maglayas? Ang paglalayas? Umalis lang muna ako. Just to cool the situation. Hanggat nakikita nila ako, hindi nila ako titigilan. Are you sure? Okay. Kung mananatili ka rito, sanay ka ba sa gantong buhay? Pare, tandaan mo, anak mayaman ka. Konti na lang pera mo at wala kang ibang mapagkukunan ng ikabubuhay mo rito sa Batangas. Hindi ko naman masusuportahan lahat ng mga pangangailangan mo eh. Magastos ka. Kung gusto mo, ipapasok kitang pahinante sa port. Nangangailangan kami ngayon ng trabador dun eh. Kaya mo ba? Sige, pwede na yun eh. Kesa naman wala. Pagpayag nito sa kaibigan habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa dalaga na kanyang pinagtawanan. Aminin mo na kasi. Crush mo yung babae no? Tanong ni Richard habang pabirong sinisiko ito. Oo, ang ganda kasi niya eh. Di inamin mo rin na na-love at first sight ka sa kanya. Ligawan mo na. No. Pare, kabaligtaran siya sa mga katangiang gusto ko sa isang babae. Masungit siya talakera. Tanggi niya at alam niya sa sariling talagang naaakit na siya rito. Tinatanggi mo pa eh. Halata naman sa'yo dahil hindi maalis ang mata mo sa kanya oh. Natatawang sagot ni Richard. 5:00 na ng umaga, oras na ng uwian ng mga empleyado sa club. Bye! Mag-ingat kayo! Wika ni Pinang sa kanyang mga kasamahan habang kumakaway. Maglalakad na saan siya palayo nang mapansin ng isang lalaking nakahiga sa labas ng club. Ay, sa sobrang kalasingan, hindi na nagawang makauwi. Mga lalaki nga naman. Dahil naawa siya rito, nilapitan niya ito at marahang tinapik sa balikat. Grabe Manong, bakit dito ka natulog?
Wala ka bang bahay? Miss, huwag mo akong tawaging Manong. Hindi pa ako matanda. Ah, ganun ba? O sige, kuya. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo riyan eh. Ngunit laking gulat niya nang makilala ang lalaki. Ikaw? Huh? Of all people, bakit siya pa yung nakita ko? Ani niya sa kaning sarili. Ay, baliw talaga si Richard. Pinabayaan lang ako rito. Ani to habang sapong masakit na ulo. Kaya mo ba? Nag-aalalang bigla si Pinang nang makitang sitwasyon nito. Marahang umiling ang binata, kaya naman kinuha ng dalagang kamay nito sa kainalalayang makatayo. Halika, sumama ka na muna sa akin. Magpapalipas ka muna ng hangover mo. Bahagyang nag-alala si Ricardo sa alok nito. Kunot ang noong napatingin siya rito. Huwag kang mag-alala, hindi ako kumakain ng tao, no? Gusto lang kitang tulungan. Nakangiting sagot ng dalaga na kinatulala naman nito. Dito ka muna maupo, ipagtitimpla kita ng kape. Uwi ka ni Pinang nang makarating sila sa bahay ng dalaga. Salamat ha. Nakakahiya naman sa'yo. Kahit alam mo na inasar at pinagtawanan ko ang pangalan mo, tinulungan mo pa rin ako. Uwi ka ni Ricardo. Muli siyang napahawak sa ulo dahil bigla na naman tong kumirot. Hayaan mo na. Basta wag na lang mauulit ha. Oh, eto ang gamot at ang kape. Magpahinga ka na muna dyan. Kapag maayos ka na, umuwi ka na sa bahay mo at magpapahinga na rin ako. Salamat ulit, Epifania. Pinang na lang. Sige, Pinang. Salamat. By the way, ako nga pala si Ricardo. Kinagagal akong makilala ka, Ricardo. Maiwan na kita. Muling sagot nito sa binata sa katuluyang pumasok sa kanilang bahay. Ang bait pala niya. Pero kanina para siyang dragon magalit. Natatawang wika nito sa kaning sarili habang hawak ang tasa ng kape. Nang matapos nitong inumin, umalis na rin siya kaagad. Samantala, sa mansyon ng mga Sirano. Hindi niyo pa ba nakikita ang anak ko? Uwi ka ng isang may edad na lalaki. Sorry sir, nahihirapan po kaming makita ang anak ninyo. Tinanong na po namin ng mga kakilala at mga kaibigan niya. At pare-pareho lamang po ang kanilang sagot. Hindi daw po nila alam. Sagot ng detective kay Don Alberto Sirano na ama ni Ricardo. 1 buwan. Kung hindi pa siya makikita, maghahanap na ako ng ibang hahanap sa kanya. Kayo po ang bahala, sir. Pero sir, iniisip ko lang na baka ayaw talagang magpahanap o magpakita ng anak ninyo. Baka sinadya niya talagang magtago sa'yo. Marami na kaming kasong nahawakan, ngunit dito lang kami natagalan talaga. Magpapaalam na po ako. Uwi ka nito sa kalumabas ng silid. Dahil nga sa sinabi ng detective, napaisip na lamang to. Marahil ay ganun nga. Ngunit ano man ang kaning dahilan, kailangan pa rin siyang matagpuan. Hayan kasi, masyado mo kasing pinapabura ng anak mo, kaya lumaking matigas ang ulo. Inis na wika ng isang babae. Tumigil ka na, Bridget. Masyado ka nang nakikialam sa problema naming mag-ama. At bakit hindi? I am his stepmom. Pero alam mo rin na ayaw niya sa'yo. She respects you because you are my wife. Alberto, sumusobra ka na. Bridget, alam nating dalawa na walang patutunguhan ng usapang to. Lumabas ka na. Pagsisisihan mo ang ginagawa mong ito sa akin. Inis na wika nito sa kapadabog na naglakad palabas ng pinto. Ricardo anak, nasan ka na ba? Bulong nito sa sarili. Sa Batangas Port, nagmamadaling maglakad si Ricardo dahil malilate na siya sa kanyang trabaho. Walang niya, buti nakaabot ka pa. Wika ni Richard sa kaibigan. Baliw ka kasi, dapat ginising mo ko. Pare, maging responsable ka. Tandaan mong hindi mo na ako utusan. Matagal na akong umalis sa mansyon ninyo. Nananahimik na ako rito eh. Pasensya ka na. Ikaw kasi ang malayo eh.
Kaya ikaw ang naisip kong puntahan. Sa lahat ng mga naging trabahador nila sa mansyon, si Richard ang naging malapit sa kanya. Lalo na kapag kailangan niya ng tulong. Kaya nang puntahan niya to, alam niyang hindi siya nito tatanggihan. Sige na, alam na ni boss na narito ka. Kargahan na natin ng isda ang truck para makaalis na tayo. Mabilis namang tumalima si Ricardo nang maalala niya ang dalagang si Pinang. Ilang linggo nang lumipas simula nang tulungan siya nito. Madalas na rin ang kanilang pagkikita sa bar, kaya naman naging malapit na rin silang dalawa. Richard, pwede ba tayong dumaan mamaya kay Pinang? Sinasabi ko na nga ba eh. Tinamaan ka sa kanya. Oh, akala ko ba hindi mo siya type? Hindi nga. Magkaibigan lang kami. Hoy, wag mo akong lokohin ah. Hindi ka dadalaw sa isang babae kung hindi ka interesado sa kanya. Ngumiti lamang siya sa kaibigan na tila nakuha naman ito ang ibig niyang sabihin. Kung dadalaw ka sa kanya, abay bigyan mo ng pasalubong. Ani Richard matapos ikarga sa truck ang huling banyaran ng isda. Sa bahay naman ni Pinang, abala siya sa pag-aasikaso ng kanilang tindahan. Dahil wala naman siyang pasok sa araw na yon, naisipan niyang tumulong sa kanyang ina. Abala siya sa pagtitinda ng isang 6-wheeler truck van ang biglang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Kamusta? Wika ng isang baritonong boses mula sa labas ng tindahan. Anong ginagawa mo rito? Pwede bang alisin mo sa tapat ng tindahan namin yung truck ninyo? Nakakastorbo yun ng mga customers eh. Pagsusungit niya rito. Ngunit kahit nakikita ni Ricardo ang inis sa mukha ng dalaga, nananatiling matamis ng ngiti sa kanyang labi. Ay, sira ba ang ulo nito? Ngumingiti pa rin kahit na sinusungitin ko na siya. Inis na sabi ni Pinang sa kanyang sarili. Pinang, huwag ka nang magsungit. Napadaan lang ako rito para ibigay ito sa'yo. Malambing nitong wika, saka iniabot ang isang plastic bag. Nag-aalangan man, kinuha pa rin to ni Pinang at agad tinignan ng laman. Nagtaka siya nang makita ang 3 pirasong balot sa loob nito. Kunot noong lumingon siya sa binata at nagtanong. Balot? Para sa naman at binigyan mo ako nito? Magkadikit ang kilay nito habang masamang nakatingin sa kanya. Para mamaya pagdalaw ko, may lakas ka. Dahil sa sagot nito, tila nag-init ng mukha ng dalaga at malakas na inihagis sa mukha ng binatang plastic. Aray! Sigaw ni Ricardo dahil nasapol yun sa kanyang mukha. Bastos! Sira ka talaga! Puro ka kapilyuhan. Lumayas ka sa harapan ko at baka hindi kita matansyang baliw ka. Panay naman ang ilag ng binata sa bawat hampas ng dalaga sa kanya. Ngunit kahit na ganon, nananatiling pa rin itong nakangiti. Aray ko naman, Pinang. Masakit na yun ah. Makinig ka nga muna sa akin bago ka magalit. Ang ibig kong sabihin ay para magkaroon ka ng lakas sa makipag-usap sa akin. Dadalaw ako sa'yo dito mamaya. Kung ano-ano naman kasing pumapasok din sa utak mo eh. Malisyosa ka kasi. Tila napahiya naman si Pinang kaya agad siyang lumapit kay Ricardo at mabis na hinablot ang supot na inihagis niya rito. Akin na yan. Sige na, umalis ka na. Sagabal yung truck niyo sa harap ng tindahan namin, no? Sambit niya sabay talikod at muling bumalik sa loob ng tindahan. Sige, alis na ako, Pinang ah. Oo na, lumayas ka na. Dapat kanina pang buwisit ka eh. Natatawa na lamang si Ricardo habang papasakay ng truck. Kumaway muna ito sa dalaga bago umalis ang sasakyan. Baliw na to. Kung alam ko lang na aasarin niya lang ako, hindi ko na sana siya tinulungan nung gabing yun. Ay! Wika niya, ngunit napangiti rin dahil sa binigay nito. Hoy, Pinang! Tawag ng kaning inang si Aling Maring nang dumating to galing sa bayan. Ay, kamote! Ang inay naman, mahilig manggulat. Kanina pa po kayo riyan? Tanong niya rito nang makabawi sa pagkagulat. Oo, at nakita kong panangiti mo habang hawak mo yung supot na yan. Ano bang laman niyan? At tila
Masaya kang hawak iyan. Aba itong batang are. Mukha yatang nasisiraan ka na ng ulo. Pati plastic ay nais mo nang yakapin. Sus mio. Inay, hindi porket niyakap ko na ang supot, nasisiraan na po ako ng bait. Masarap kasi ang laman ng supot na to. Gusto mo po ba? Malambing na tanong niya sa ina, saka lumapit at pinakita. Naggulat na lamang si Pinang nang mapakros ang ina at saka siya pinaghahampas sa balikat. Lintik kang bata ka! Ako ba'y nais mo nang mamatay? Sigaw nito sa kanya habang walang tigil na hinahataw ng kamay nito ang balikat ng dalaga. Panay lamang ang tawa ni Pinang. Binibiro ko lang naman kayo, Nay. Alam ko namang bawal to sa inyo eh. Napatigil ang matanda at agad tinanong ang anak. Ikaw ba'y may manliligaw na? Sino? Kilala ko ba? Ano bang ugali niya? Nay, ano ba naman yan? Manliligaw ka agad? Sambit niya sa ina kasabay ang bahagyang pagtawa. Hoy! Epifania Dalumpasay! Kung hindi rin lamang mabait at masipag ang magiging kasintahan mo, magpakatandang dalaga ka na lang. Paano na lang kung may mangyari sa akin? Paano ka na? Nay, mahal na mahal kita at hindi ko hahayaang may mangyari sa inyong masama. Aabutan mo pang magiging apo mo, no? Kaya huwag ka nang magsasalita ng ganyan. Sige na. Ako'y may gagawin pa. Mag-asikaso ka na ng pananghalian. Opo, Nay. Masayang sagot naman ni Pinang sa ina. Kinagabihan, tinupad ni Ricardo ang pagdalaw sa dalaga. May dala itong bulaklak at pasalubong para kay Aling Maring. Marahan siyang kumatok sa pinto na agad ring bumukas. Ricardo! Wika ni Aling Maring pagkakita sa kanya. Pasok ka, iho. Tatawagin ko lamang si Pinang. Maraming salamat po, Nay Maring. Magalang namang pasasalamat ng binata. Di nagtagal, nakita niya si Pinang na papalapit sa kanya. Grabe! Pormang-porma ka ah! Anong meron? Natatawang tanong ni Pinang nang makitang iba ang bihis nito. Pinaupo niya ang binata, saka siya tumabi rito. Nay Maring, gusto ko po sanang magpaalam. Nais ko pong ligawan si Pinang. Ano? Gulat na sambit ang dalaga dahil sa narinig. Seryoso ka? Pinang, alam ko na pahinanti lang ako. Pero magsisikap ako para ipakita sa'yo na karapat dapat akong maging nobyo mo. Wika niya na kahit alam niya sa kanyang sarili na isa siyang tagapagmana ng isang malaking kumpanya. Nais muna niyang mas kilalanin pa to bago niya ipagtapat ang tunay niyang pagkatao. Iho, ikaw lang nag-iisang lalaking nakatagal sa ugali ng anak ko. Kaya pumapayag ako. Wika naman ni Aling Maring kay Ricardo. Nay! Ang mabuti pa iwan mo na kaming dalawa. Agad namang tumalima si Aling Maring. Ricardo, sigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong. Pagbibiro nito sa binata. Sinanay talaga. Angal naman ng dalaga na kinatawa nito. Nang makalis si Aling Maring, naupo sila sa kahoy na upuan niya. Huy, seryoso? Liligawan mo talaga ako? Tanong muli ni Pinang sa binata. Oo naman. Bakit naman hindi? Mabait ka at matulungin. Yun nga lang, talakera ka at masungit. Pero maganda. Nakangiting sagot nito sa dalaga. Ayun lang, nilait tapos bumawi sa huli. Magaling! Totoo naman kasi, kahit na may pagkamasungit ka talakera, mabait ka naman at matulungin sa kapwa. Yan ang katangiang nagustuhan ko sa'yo, Pinang. Alam mo, dapat mo na munang sigurong pag-isipan ang paliligaw mo sa akin. Baka kasi mamaya nabibigla ka lang. Anong nabibigla? Ilang araw ko na itong pinag-isipan, oh. Alam ko naman na mahigit 1 linggo pa lang tayong magkakilala. Pero sa bawat araw na magkasama tayo, alam ko sa sarili ko kung ano talagang nararamdaman ko para sa'yo. Ay, seryoso nga siya. Ani Pinang. Ricardo,
Sa totoo lang, wala pa talaga akong balak na magpaligaw eh. Gusto ko sanang munang tuparin muna yung mga pangarap ko para kay inay. Hindi naman magiging problema yun eh. Hindi kita hahadlangan. Kung gusto mo nga, tutulungan pa kita. Alok nito, kasabay ang paghawak nito sa kamay ng dalaga. Saglit na tumahimik si Pinang. Minasdan niyang binata, saka siyang umiti. Ikaw ang kauna-unahang lalaki nagsabi sa akin ganyan. Kaya okay, kung kakayanin mong ugali ko na parang Ferris wheel, baka sakaling magkaroon ka na ng pag-asang maging boyfriend ko. Salamat, Pinang. Naging masaya ang gabi nilang dalawa. Nagkukwentuhan habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Kinabukasan, masayang pumasok si Ricardo sa kanyang trabaho. Habang naglalakad, sumisipol pa siya. Ngunit napatigil siya sa paglalakad nang isang sasakyan ang humarang sa kanyang harapan. Mabilis lumabas ang tao sa loob nito at agad siyang hinarap. Natagpuan ka rin namin. Paano? Sumama ka na lang. Wika ng lalaki, sa kapilit na pinasakay si Ricardo ng sasakyan. Wala siyang nagawa kung hindi ang sumakay na lang dahil alam niyang kahit pumalag siya ay pilit pa rin siyang kukuhanin ng mato. Hindi nagtagal, nakarating sila sa mansyon. Bantay sarado ang pagkilos ni Ricardo sa takot na baka tumakas muli ito. Ilang sandali lang naglalakad pa siya patungo sa silid ng kanyang ama. Nang makarating siya, saglit siyang huminga ng malalim. Bahala na. Aniya, kasunod ang marahan niyang pagkatok sa pinto. Pasok! Sigaw mula sa loob ng silid matapos niyang kumatok. Marahang binuksan ni Ricardo ang pinto. Pagbukas niya, nakita niyang kanyang ama na nakahiga sa kama. Dad, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Ricardo dito. Lumapit siya at naupo sa tabi ng kama. Masama lang ang aking pakiramdam. Mabuti namat nakabalik ka na. Dad, nakita lang ako ng mga alagad mo, kaya ako narito. Pasensya na. Ngayon nakita niyo na ako. Maaari na po ba akong umalis? Ricardo, pakiusap makinig ka muna. Kung hindi mo anak ang dinadala ni Catherine, fine. Hindi na rin kita pipiliting pakasalan siya. Basta huwag ka lang umalis. Kailangan kita ngayon, anak. Wika ni Alberto sa anak. Ngunit nananatili lamang natahimik si Ricardo. Kung hindi ka mananatili, sigurado ang tita Bridget mo ang siyang papalit na mamamahala sa kumpanya. Dahil wala ang tunay na tabagmana. Siguradong siyang magiging pansamantalang CEO. At ayokong ipaubahay ito sa kanya. Kilala mo siya. Siguradong mapapariwara ang mga pinaghirapan ko. Fine. Pero sa isang kondisyon, Dad. Hayaan niyo akong magdesisyon. Ibigay niyo sa akin ang full authority ng kumpanya. Sigurado akong kukontrahin ako ni Tita Bridget sa mga gagawin ko. Sige, walang problema. Tatawagan kong abogado natin para magawa niya ng lahat ng dokumento. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang abogado. Abala silang tatlo sa pag-uusap nang biglang pumasok si Bridget. Alberto! Ano itong nalaman ko na ibibigay mo ang full authority kay Ricardo? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Maikling sagot ng Don sa kanyang asawa. Napangisi naman si Ricardo nang makitang nakakatuwang reaksyon ng kanyang madrasta. Lumabas ka. Hindi ka namin kailangan rito. Utos ng Don nang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Matalim namang tumingin si Bridget kay Don Alberto sa katutuluyang lumabas ng silid. Matapos silang masettle ang lahat, sabay na pinirmahan ng mag-amang dokumento. Ikaw nang bahala, Ricardo. Don't worry, Dad. Magtiwala ka lang sa akin. Aniya, kasunod ang pagyakap sa ama. Halos isang buwan nang hindi nakikita ni Pinang ang binata. Baka nagbago ng isip niya sa paniligaw sa akin. Sa bagay, ano bang maganda sa ugali ko? Talakera at masungit raw ako. Malungkot na wika ni Pinang sa kaning sarili. Malungkot siyang pumasok sa trabaho dahil ang totoo,
Namimiss niya na ang kanyang machong pahinante na kahit may pagkamakulit, hindi niya nagagawang magalit ng totoo. Hindi niya malaman ang dahilan, bastang alam niya, magaan ang loob niya rito at masaya siya kapag kasama niya ang binata. Pagpasok niya ng club, agad siyang sinalubong ng kanyang kaibigan. Pinang! Ang bilisan mo! May lalaki naghihintay sa'yo! Mabilis naman siyang lumapit sa kaibigan at ang makalapit, agad itong tinuro ang nasabing lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ng tinutukoy nito. Tila maiiyak siya habang lumalapit rito. Walang ano-ano ay biglang dumapo sa mukha nito, ang kamao ng dalaga. Pinang! Sigaw ng kaibigan na nagulat sa ginawa niya. Aray ko, bakit mo ginawa yun? At tinatanong mo pa? Nag-aalala ako. Dahil isang buwan kang hindi nagpakita. Tapos ngayon, tatanungin mo kung bakit ko ginawa yun, ha? Inis nitong wika, kasabay ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sorry, hindi ako nakapagpaalam. Biglaan kasing alis ko eh. Nagkasakit kasi ang ang tatay ko. May mga inasikaso muna ako bago ako bumalik rito. Paliwanag ng binata kay Pinang. Saglit namang tinitigan ni Pinang si Ricardo. Bakit parang may nagbago sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Saan ka ba galing? Alam mo bang kay tagal kitang... Ang ibig kong sabihin, ang tagal kang hinintay ni inay na dumalo ka sa bahay. Talaga? Eh ikaw, hindi mo ba ako na-miss? Tumigil ka nga dyan. Magtatrabaho na ako. Okay, maghihintay ako sa'yo rito. Matamis lamang nang umiti si Pinang sa binata. Saka nagtungo sa kanilang locker room. Naging abala si Pinang sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya kinakaligtaan na puntahan ang binata upang kamustahin. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Sagot nito, kasunod ang pag-inom ng alak mula sa basong hawak. Makalipas ang ilang oras na trabaho ni Pinang sa bar, nagpaalam na siya sa kanyang mga kasamahan. Uuwi na ako. Aniya kasabay ang pagkaway sa mga ito. Sa labas ng bar, nakita niya si Ricardo na nakaupo sa may bangketa. Ricardo, naiinip ka ba sa paghihintay? Medyo. Tama lang sa'yo yan. Ang tagal mo rin akong pinaghintay eh. Nakangising sagot ng dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Mabilis pinalibot ang binata ang kanyang mga braso sa katawan ng dalaga at masuyong hinalikan sa pisngi. Kanina ko pa to gustong gawin eh. I miss you. Tila kinalabutan si Pinang nang maramdaman ang pagdampi ng hininga nito sa kanyang pisngi. Sorry Pinang, kung pinaghintay kita ng matagal. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry sa akin. Naiintindihan ko naman. Isa pa, mas importanteng kalusugan ng tatay mo kesa sa akin. Hindi totoo yan ah. Tinapos ko lahat ng trabaho ko dahil gusto na talaga kitang makita. Kasi miss na kita. Kasabay ng pagpatong nito ng baba sa balikat ng dalaga. Napatitig si Pinang sa mukha ng binata at biglang hinaplos ang awa ang kanyang puso nang mapansin na tila kulang to sa pahinga. Ano bang pinagkakabalahan niya para maging gantong itsura niya? Ani Pinang sa kanyang sarili. Ihatin na kita. Hinawakan nito ang kamay ni Pinang at masay silang naglakad pa uwi. Di nagtagal, nakarating na sila sa bahay ni Pinang. Agad silang nakita ni Aling Maring kaya naman masay silang sinalubong. Nako Ricardo, mabuti naman napadalaw ka muli dito sa bahay. Pasensya na po na ya. Kung ngayon lang po ako napadalaw ulit. Biglaan po kasi ang uwi ko sa amin eh. Nagkasakit po si tatay. Sus mio, iho. Hindi ka dapat humihingi ng pasensya. Naiintindihan ka naman namin. Importante talaga ang mga magulang. Kumusta naman siya? Ayos na po siya, Nay. Nakaka-recover na po. Ay, mabuti kung ganon. Ay, siya kayo magpahinga na muna. Ipagluluto kayo ng almusal. Inay, si Ricardo na lang po. Gusto ko nang magpahinga. Ani Pinang habang hinuhubad ang suot na sapatos. Oh, sige. Ako nang bahala sa kanya.
Ricardo, salamat sa pagsama sa akin sa trabaho ha, at sa paghatid sa akin dito sa bahay. Wala yun. Kasama to sa panunuyo ko sa'yo. Ikaw talaga. Salamat. Sagot ni Pinang. Hahalikan sana to ni Pinang sa pisngi, ngunit biglang humarap si Ricardo sa kanya. Nagulat pa sila nang magdikit ang kanilang mga labi. Mabilis silang naglayo at tila nagkahiyaan pa ang dalawa. Sige na, magpahinga ka na. Nagmamadali namang nagtungo si Pinang sa kaning silid at agad sinara ang pinto. Ay, Pinang! Bakit kasi naisipan mo pang halikan siya sa pisngi? Sa iba tuloy naglanding yung halik. Wika ng dalaga sa kaning sarili. Sa labas ng silid, nakangiti lamang si Aling Maring habang nakatingin sa binata. Masarap ba? Ang alin po? Yung halik! Ano pa ba? Para namang first time mong mahalikan. First time ko nga po. Diyos king mga bata. Inosente pa nga talaga kayo. O siya, maupo ka muna riyan at ipagluluto ko ta ng masarap na agahan. Hindi naglipat oras natapos lutuin ni Aling Maring ang almusal. Kaya naman tinawag niya na ang binata. Ricardo, iho, kumain ka na muna. Pagtawag ng matanda rito, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman naisipan niya ng lapitan. Ngunit nagulat siya nang makitang nakahiga na ito sa kahoy na sofa at mahimbing nang natutulog. Nakangiti lamang si Aling Maring habang pinagmamasdan to. Kaya naman nilagyan niya to ng unan at kumot. Mukhang komportable ka kapag narito ka sa bahay. Ani Aling Maring, iniwan niya ito saka bumalik sa kaning tindahan. Halos tirik na ang araw nang magising si Pinang. Nay, may pagkain na ba tayo? Gutom na po ako eh. Pagtawag ng dalaga sa kaning ina habang humihikap. Ngunit nagulat siya nang makitang mahimbing na natutulog ang binata. Oh, bakit narito pa to? Akala ko umalis na rin siya kanina pagkahatid niya sa akin. Matiin niyang tinitigan ng mukha nito. At doon, napansin niyang medyo nangingitim pa rin ang paligid ng mata nito. Ay, kitang-kitang pagod sa mukha niya. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng binata, ngunit nagulat siya nang bigla na lamang tong hinawakan ng binata. Kanina ka pagising? Yung paglapit mo sa akin, doon ako nagising. Ani Ricardo, kasunod ang paghalik sa kamay ng dalaga. Ay, ang sarap pala sa pakiramdam na pagdilat mo ng mga mata, yung babaeng gusto mo, ang makakamulatan mo. Hoy, Mr. Bolero, bumangon ka na riyan. Sabay mo na ako mananghalian. Tumango si Ricardo sa kabumangon, ngunit agad siyang nakaramdam ng pananakit ng likod. Grabe, ang sakit pala sa likod ng matulog na gantong klase ng upuan. Palitan ko kaya ng bago yung malambot para kapag darating ang Pinang ko mula trabaho, may malambot siyang mauupuan o mahihigaan. Anig Ricardo sa kaning sarili habang sapo ang parte ng likod na masakit. Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ng dalaga na kinagulat ni Ricardo. Wala. Bukas ako babalik sa trabaho. Talaga? Sa bagay, kababalik mo lang naman. Kumain na tayo. Pinang, hindi pala ako makakapunta mamaya sa bar. May importante akong asikasuhin. Bakit ka nagpapaalam sa akin? Dalayo akong mag-alala ka. Magiging abala lang ako sa mga susunod pang araw. At kapag natapos ko yun, ikaw naman ang asikasuhin ko. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang naman ako eh. Ayusin mo muna ang mga problema mo. Marahan namang tumango si Ricardo. Sa kanila pinagpatuloy ang kanilang pagkain. Makalipas ang ilang oras, papasok ng muli si Pinang sa kaning trabaho. Mag-iingat ka. Hindi kita masusundo mamaya kaya mag-iingat ka pag-uwi ah. Oo, huwag ka rin masyadong magpagod. Nakahalata na kasi sa mukha mo eh. Sagot ng dalaga, kasabay masuyong paghaplos ito sa mukha ng binata. Sige, alis na ako. Paalam nito, ngunit bago pa man sila maglayo, isang mahigpit na yakap ang binigyan ni Ricardo kay Pinang. Grabe naman makayakap. Aniya,
saka siya tuluyang pumasok ng bar. Nang makapasok ang dalaga, isang magarang sasakyan ang agad na tumigas sa kanyang harapan. Si Ricardo, handa na po ang lahat. Magpadala ka ng tao na magbabantay kay Pinang. Sabihin mo rin si Richard na puntahan ako sa hotel. May pag-uusapan kami. Yes, sir. Pagkasakay ni Ricardo ng sasakyan, agad tong umalis at nagtungo sa isang hotel. Agad siyang binati ng lahat ng empleyadong naroon. Lahat ng branch manager ng hotel na papupuntahan sa conference room. May malaga tayong pag-uusapan. Utos ni Ricardo sa kanyang mga tauhan. Samantalang sa bar, abala si Pinang sa kanyang trabaho nang lapitan siya ng kanyang mga kaibigan. Hoy Pinang, boyfriend mo ba yung binatang narito kagabi? Ha? Si Ricardo bang tinutukoy mo? Oo, yung gwapo't macho. Nakita ko kanina na sumakay ng magarang kotse. Talaga? Baka naman amo niya yung may-ari ng kotse at pinasusundo lang siya. Ewan ko. Baka mayaman talaga yung boyfriend mo. Imposible yan. Pahinante ang trabaho niya at marangal na trabaho yon. Malamang sa boss niya yon. Nagpaalam siya sa akin na hindi niya ako masusundo mamaya pag uwi. Baka talagang importante lang ang trabaho niya, kaya siya pinasundo. Ipinagkibit balikat na lang to ng kanyang kaibigan. Bahala ka. Basta ibang kutob ko dyan sa boyfriend mo eh. Isa, hindi ko pa siya boyfriend. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Itigil mo yung kakaisip mo ng kung ano-ano. Bahala ka. Ani Isa na pinagpatuloy na lang ang kanyang trabaho. Ilang araw muli ang lumipas bago muling dumalo ang binata kay Pinang. Pinang! Pagtawag ng binata sa dalaga, nasa tapat ito ng pinto habang marahang kumakatok. Epiphania! May tao sa pinto, pagbuksan mo nga! Apa! Sagot niya na agad tumalima. Paglapit niya ng pinto, agad siyang nakaramdam ng kaba. Bakit kaya? Aniya habang sapo ang dibdib. Pinagkibit balikat na lamang niyon sa kabinuksan ng pinto. Laking gulat niya nang isang malaking flower bouquet ang bumungad sa kanya. Surprise! Masayang wika ni Ricardo. Ricardo! Kamusta? Ito, para sa'yo. Malapad naman ang pagkakangiti ni Pinang nang matanggap niya yon. Binili mo talaga ako ng ganito kalaki. Mukhang malaking kinita mo ngayon ah. Sakto lang. Gusto ko kasing bigyan ka ng magandang regalo eh. Katulad nito. Sagot ng binata na napapakamot pa sa batok. Ikaw talaga. Pumasok ka na. Siguradong matutuwa si inay kapag makita ka. Pagpasok pa lang ni Ricardo, agad siyang nakita ni Aling Maring. Naku, iho! Anito, agad ang lumapit upang yakapin siya. Ikaw talaga. Ang tagal mong hindi naparito. Mukhang sineryoso mo nang magsisikap ka para sa Pinang ko. Nay, nakakahiya. Diyos king batang ito. Natutuwa lamang ako. Talagang may sumeryoso ng manligaw sa iyo. Nay Maring, pasensya na po ah. May mga tinatapos po kasi akong trabaho. Pangako po, kapag naayos ko na po ang lahat, ipapasyal ko po kayong dalawa ni Pinang. Iho, ayos lang sa amin na wala mang maayos ka at walang sakit. Ang mabuti pa ay maupo ka na at mag-usap na kayong dalawa. Mukhang marami kayong pag-uusapan. Ani Aling Maring sa kainiwan ng dalawa. Nang makaupo ang dalawa, agad hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Pinang. Namiss kita. Talaga? Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Sa tagal mo nang hindi dumadalaw rito. Iniisip ko tuloy na baka nagbago ng isip mong ligawan ako. Hindi totoo yan. Araw-araw kitang iniisip. Nag-aalala nga ako na baka makakita ka na ng iba eh. At kalimutan mo na ako. Pareho pala tayong natatakot. Ano kaya kung... Putol na salita ni Pinang matapos tumingin sa mukha ng binata. Na ano? Natatakot ako sa sasabihin mo ah. Kakayanin ko pang talakan mo ako. Huwag mo lang sabihin tigilan na kita at huwag nang magpakita. Anong pinagsasabi mo? Ang gusto ko lang sabihin, ano kaya kung tayo na? Para maging panatag na tayong dalawa.
Saglit na napatigil ang binata, kasunod ang mahigpit na paghawak sa kamay ng dalaga. Talaga? Ibig sabihin, tayo na? Girlfriend na kita? Tila hindi makapaniwalang wika ni Ricardo. Tumango si Pinang sa kahinawakan ng magkabilang pisngi ng binata. Mahal na kasi kita eh, at natatakot ako na baka mawala ka pa. Malapad na napangiti si Ricardo, at dahil sa tuwa, nayakap niyang dalaga at mabilis na nilapatan ng halik sa labi. Kinagulat man ni Pinang ang ginawang paghalik nito, masaya naman siya na malamang masaya rin to dahil magkasintahan na sila. Tikhim mula sa di kalayuan eh. Mukhang may manugang na ako. Nakangiting wika ni Aling Maring nang mahuling naghahalikan ng dalawa. Nay Maring, sinagot po ako ni Pinang. Masayang pagbabalita dito sa matanda, kasunod ng mahigpit na pagyakap. Masaya ako para sa inyong dalawa. Oh, maiwan ko na kayo. Papasok na ako sa kwarto para naman makapag-usap kayo ng maayos. Hindi pa man nakakaliw si Aling Maring ay bigla tong bumagsak sa sahig. Nay! Sigaw ni Pinang nang makita ang nangyari sa ina. Mabilis nila tong dinaluhan. Pinang, tumawag ka ng masasakyan. Isusugod natin siya sa ospital. Agad binuhat ni Ricardo si Aling Maring upang masakay ito. Sumunod naman si Pinang sa loob, kasunod ni Ricardo. Sa pinakamalapit na ospital, bilis! Ani Ricardo si driver. Iyak nang iyak si Pinang habang yakap ang wala pa ring malay na si Aling Maring. Nang makarating sila ng ospital, mabilis inasikaso ng mga doktor ang matanda. Pinasok nila ito sa emergency room. Naiwan naman ang magkasintahan sa labas. Magkayakap habang tahibing na umuusal ang dasal na sana'y maging maayos si Aling Maring. Ilang minuto ang lumipas, malungkot na lumabas ang doktor. Pasensya na po. Ginawa na po namin ang lahat. Nakayukong pagbabalita nito sa magkasintahan. Mabilis na napahagulhol si Pinang nang malaman ang nangyari sa ina. Hindi rin napigil ni Ricardo ang mapaiyak habang mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nasa labas na sila ng morgue. Kinakausap ni Ricardo ang isa sa namamahala roon. Matapos makipag-usap, nilapitan niya ang dalaga. Pinang, maaari ka nang pumasok sa loob. Tingnan mo muna si inay bago nila asikasuhin. Tumayo si Pinang mula sa pagkakaupo. Maglalakad na sana siya, ngunit tila ayaw humakbang ng kaning mga paa. Natatakot ka? Kailangan mong maging matatag. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Hindi kita pababayaan. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Pinang bago sila pumasok sa loob. Nang makapasok, agad nilang nakita ang kaning ina na nakahiga at wala ng buhay. Mabilis niya itong niyakap at humagulhol ng iyak. Sa kanilang bahay ibinurol si Aling Maring. Lahat ng kanilang malalapit na kaibigan at ilang kamag-anak ay dumalaw sa kanila upang makiramay. Nang masandaling yun ang kalungkutan ng dalaga, hindi to iniwan ng binata. Mahal ko, kumain ka na muna tapos magpahinga. Ilang araw ka nang walang maayos na tulog. Ani Ricardo habang nakayakap sa kasintahan. Ayos lang ako. Darating ang dalawang kapatid ngayon. Manggagaling pa silang probinsya. Hihintayin ko na lamang sila. Ako nang sasalubong sa kanila. Pero hindi mo pa sila nakikita. Hindi naman siguro mahirap na makilala sila, di ba? Siguradong maganda rin sila katulad mo. Wika ni Ricardo na bahagyang kinangiti ni Pinang. Wow! Ngayon ko na lang ulit nakita yung ngiti mo. Sige na, huwag ka nang mag-alala rito. Kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. Kapag nagkasakit ka, malulungkot si Nay Maring. Okay. Masuyo naman tong hinalikan ni Ricardo sa pisngi. Sige na, pasok ka na sa kwarto. Huwag mong alalahanin ang mga bagay dito sa labas. Ako nang bahala. Nang makapasok si Pinang, isang lalaking agad na lumapit kay Ricardo. Sir, nasikaso ko na po ang lahat. Good. Darating ang mga kapatid ni Pinang. Sisiguraduhin na magiging maayos ang lahat. Yes, sir. Nang makaalis ang kanyang sekretarya,
isang tawag ang kanyang natanggap. Ricardo, iho. Kamusta naman ang kasintahan mo? Tanong mula sa kabilang linya. Malungkot pa rin, Dad. Hindi ko siya kayang iwanan lalo na sa ganitong sitwasyon. Ganun ba? Sige. Siguraduhin mong magiging maayos siya. Wika ni Don Alberto sa anak. Nang magbalik si Ricardo sa mansyon at pumalis sa kanyang ama upang mamahala sa kanilang kumpanya, pinagtapat na rin niyang tungkol kay Pinang. Wala siyang itinago rito. Kaya nang malaman ito ang nangyari, talagang naawa siya sa dalaga. Kapag natapos ng mga problema natin, nais ko na dalhin mo siya rito at gusto ko siyang makita. Sige po, Dad. Sagot ni Ricardo sa kanya tinapos ang tawag. Ilang saglit lang, nakita niyang dalawang babaeng palapit sa kanya. Ginoo, nariyan po ba si Pinang? Kayo po ba yung kapatid niya? Tumango naman ang mato bilang sagot. Kamusta po? Ako nga po pala si Ricardo, kasintahan ni Pinang. Pinagpahinga ko muna po siya. Ilang araw na kasi siyang walang maayos sa pahinga eh. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ako nga palang pangalan ng kapatid niya. Theodora ang pangalan ko. Eto naman ang pangalawa namin, si Leonora. Si Pinang ang aming bunso. Kinagagalak ko po kayong makilala. Ang mabuti pa, pumasok na muna po tayo para naman makita niyo po si Pinang. Kanina niya pa kasi kayo hinihintay. Hinayaan ni Ricardo mag-usap ang magkakapatid sa loob ng siliding dalaga. Naririnig niya na nag-iiyakan ng mga ito sa loob. Makalipas ang ilang araw, inilibing na nga si Aling Maring at oras na rin upang bumalik na sa probinsyang mga kapatid ni Pinang. Ate, matanong kita. Alam ko na hindi ganun kalakas ang kita ng asawa mo. Paano't saan kayo nakakuha ng pamasahe pamunta rito? Agad binatukan ni Theodora ang bunsong kapatid. Sira ka? Hindi ka lang natuwa't narito kami ng ate Leonora mo? Masaya naman ako. Nagtataka lang. Etong kasintahan mo ang tumulong sa amin. Siyang nagpadala ng pera para makauwi kami kaagad rito. Agad tumingin si Pinang sa binata at nagtanong. Paano mo nalaman kung nasan si ate? Nagkwento na sa akin si Nay Maring. Actually, binigay nga niya yung address nila sa akin at cellphone number. Alam mo na kapag nagplano na tayong magpakasal, madali kong makukontak si ate. Salamat. Tanging nasambit ng dilaga, kasunod ang pagyakap rito. Eto lang tayong may tutulong ko sa inyo. Para ko na rin tunay na si Nay Maring. Kaya masakit din sa akin ang pagkawala niya. Malungkot na sabi ni Ricardo. Siya, tama ng iyakan. Aalis na kami, Ricardo. Ikaw lang bahala sa kapatid namin, ha? Ikaw lang ang maasahan namin na malaga sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag kang mag-alala, ate. Ako nang mag-aalaga sa kanya mula ngayon. Kung ganon, aasahan namin yan. Nang makaalis ang mga kapatid ni Pinang, muling naging malungkot ang pakiramdam ng dalaga. Napapikit siya dahil tila papatak na naman ang kanyang maluha. Ngunit nagulat siya nang isang mainit na yakap ang kanyang naramdaman mula sa kanyang likuran. Mahal ko, hindi ba ang sabi ko sa iyo, narito ako para samahan kita? Hindi kita iiwan. Alam ko, pero ang dami mo nang naitulong sa akin. Nahihiya na nga ako sa iyo Mahal kita, Pinang. At ang pagtulong ko sa iyo, ginawa ko ng kusang loob. Kaya wala kang dapat ikahiya. Saglit siyang natahimik nang may maisip si Ricardo. Ayoko pa sanang ibigay ito pero mukhang kailangan na. Ani Ricardo na may kinuha sa bulsa. Ganto na lang. Isuot mo tong singsing. Isipin mo na asawa na kita para naman hindi mo isipin na utang na loob mo ang lahat ng ginagawa ko. Isipin mong obligasyon ko yun bilang asawa mo. Baliw ka! Sambit ni Pinang nang pilit sinuot ang binatang isang gold ring sa kanyang daliri. Asawa ka agad? Hindi ba dapat kasal na muna? Mahal ko, magsama na tayo. Hindi naman na nagdalawang isip si Pinang, agad siyang pumayag sa gusto nito. Sige, pumapayag ako. Aniya, kasunod ang pagyakap kay Ricardo.
Samantala, Catherine, mukhang may iba nang nilalandi si Ricardo. maarting wika ni Bridget. Hindi problema yan, tita. Kaya nga ako narito para tulungan ka. Isa pa, hindi naman ako makakapayag na may ibang babaeng umaaligid kay Ricardo. Kung hindi siya mapupunta sa akin, mas mabuti nang walang babaeng makinabang sa kanya. That's my girl. Ang mabuti papuntahan na natin siya. May nakapagsabi sa akin nasa Batangas siya ngayon. Nang makarating nga sila ng Batangas, agad nilang hinanap ang lokasyon ni Ricardo hanggang sa napadpad sila sa tapat ng bahay ni Pinang. Ano bang klaseng lugar ito? Wika ni Bridget na nakatakip ang ilong pagkababa ng sasakyan. Ang baho ng hangin dito, tita. Parang gusto kong masuka. Kung nababahuan ka, umalis ka rito sa lugar namin. Matari ng wika mula sa kanilang likuran. Nang lingunin nila, inis sa mukha ni Pina ang bumungad sa kanila. Sino ka ba? Isa lang naman ako sa mga residente dito. Kung hindi niyo tanggap ang hangin dito, umalis na lang kayo. Pagtataray ni Pinang, tatalikod na sana siya nang bigla siyang pigilan nito. Sandali. Kilala mo ba si Ricardo? May nakapagsabing dito siya nakatira. Dito nga. Bakit mo siya hinahanap? Ako si Bridget, ang kanyang ina. At ito naman si Catherine, ang kanyang fiancé. Tumakas ang batang yun dahil ayaw niyang panagutan si Catherine. Kaya kami narito dahil susunduin na namin siya. Sandali. May larawan ba kayo ng lalaking hinahanap ninyo? Tila nanginig ang boses ni Pinang nang marinig ang pangalan ni Ricardo. Ito siya. Gwapo siya, matangkad, at medyo moreno. Nakita mo ba siya? Ani Catherine ang ipakitang larawan niya. Tila naman binagsakan ng malaking bato sa dibdib si Pinang nang makita ang lalaki sa larawan niya. Siya nga. Anong klaseng biro to? Asawa ko siya. Kung gusto niyo siyang makita, kailangan nyo maghintay sandali. Parating na siya galing sa trabaho niya. So, ikaw palang babaeng pinagkakabalahan niya ngayon. Alam mo kasi yung si Ricardo. Pilyo yan. Kapag nakuha niya ng gusto niya sa isang babae, iniiwan niya na at tinatapon na parang basura. Talaga? Kaya pala, itinapon ka niya at binasura. Kung ako siya, ibabasura din kita. Para kang isang prutas. Maganda ka nga sa labas, pero bulok sa loob. Ang talas mong magsalita. Galit namang wika ni Bridget. Bakit? Nasugatan ka ba? Alam nyo, ganito na lang. Lumayas na lang kayo. Dahil baka hindi ako makapagtingpi. Masaktan ko kayong dalawa. Ang tapang mong magsalita. Akala mo ba mahal ka ni Ricardo? Pinaglalaruan ka lamang niya. Hindi rin kayo bagay sa isa't isa. Mayaman ang pamilya nila. At mahirap ka lang. Pinaglalaruan man niya ako o hindi, wala ka nang pakialam. Kami ang magdedesisyon, hindi ikaw. Susugurin sana to ni Bridget, ngunit may isang katawan ang biglang humarang sa harap ni Pinang. Ricardo, umalis ka dyan. Anong ginagawa niyo rito? Hindi kayo dapat narito. Bakit hindi? Hoy, wala kang karapatang pigilan ako. Sa ayot sa gusto mo, uuwi ka kasama ko. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Hindi kita tunay na ina. Kaya sino ka para utusan ako? Maaari kitang kasuhan sa ginagawa mong to. Kung hindi pa kayo aalis, tatawag ako kay Daddy at sasabihin kung ginagawa mo sa asawa ko. Anong sabi mo? Ibig sabihin, alam ito na Alberto? Nung bumalik ako sa mansyon, kinausap ako ni Daddy na pamalaan kong kumpanya. Sino ba ako para tumanggi? Total, ako naman ang nag-iisang tagapagmano niya. Napaaga nga lang paglipat ito sa akin. Sinabi ko na rin kay Daddy ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Aniya, kasabay ang pag-akbay kay Pinang. Hindi ito maaari. Why not? Hindi porket asawa ka ni Dad, magagawa mo ng lahat.
Tandaan mo, ako ang masusunod. Ano man ang sabihin at iutos ko, batas nila tong susundin. Kaya kung ako sa'yo, umalis na kayo. Bago pa ako tumawag ng mga tauhan para lamang kalad ka rin kay paalis rito. How dare you? Ikaw ang humingi nito para sa sarili mo. At ikaw, ang kapal talaga ng mukha mo magsalita sa asawa ko tungkol sa akin, ha? At talagang siniraan mo pa ako sa kanya? Bakit? Dahil ba hindi kita pinatulan? Akala mo hindi ko malalaman ang mga plano mo? Nagpabuntis sa iba at sinabi mo sa kanila na ako ang ama. Alam mong kahit kailan hindi kita hinawakan. Ricardo, alam mo kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa iyo. Ang ginawa ko ang lahat, pero patuloy ang pag-iwas mo sa akin Naputo lang sasabihin ni Catherine nang pigilan siya ni Ricardo. Tumigil ka na. Matuto kang mahiya. Narito ka sa harap ng asawa ko. Last warning. Umalis na kayo. Iniwan nila si Bridget at Catherine na wala nang nagawa kung hindi sundan na lamang sila ng tingin habang naglalakad palayo. Saka inis na sumakay ang dalawang babae sa sasakyan. Samantalang sa loob ng bahay, tahimik lang na nakaupo si Pinang habang si Ricardo naman ay nagmamadaling kumuha ng isang baso ng tubig upang ibigay sa kasintahan. Nang hawakan niyang kamay nito, haramdam niyang panginginig noon. Mahal ko, uminom ka na muna ng tubig. Anito habang hinahagod ang kanyang likod. Ricardo, meron ka bang dapat ipaliwanag sa akin? Nais ko sanang sabihin na sa ito. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Mahal ko, makinig kang mabuti. Kaya naman ikinwento at pinagtapat niya ng lahat. Matapos ilahad ni Ricardo ang lahat, nanatiling tahimik lamang si Pinang. Mahal, galit ka ba? Maghiwalay na tayo. Kuhanin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka sa pamamahay ko. Pinang, pakiusap. Huwag mo namang gawin to sa akin. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tama naman yung babae. Hindi tayo nababagay sa isa't isa. Mayaman ka. Mahirap lang ako. Hindi tayo pareho ng estado sa buhay. Hindi naman yun mahalaga lalo na pagdating sa pagmamahal. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Pero mahalaga yun sa akin. Pakiusap. Umalis ka na. Ani Pinang habang lumuluha sa katuluyang pumasok ng kanyang silid. Dahil sa sinabi nito, napahilamos na lamang si Ricardo ng kanyang muka. Lumapit siya sa pintuan ng kwarto nito, saka siya nagsalita. Pinang, ayokong makipaghiwalay sa'yo. Mahal kita. At wala akong pakialam kung magkaiba tayo ng estado sa buhay. Minahal kita kung ano ka at kung sino ka. Sige, alis ako ngayon. Pero hindi na nga ang hulugan na hiwalay na tayo. Alis ako dahil ayokong magalit ka sa akin ng gusto. Pero pangako, babalik ako. At sa pagbabalik ko, magpapakasal na tayo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Sa loob ng silid, narinig ni Pinang ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanilang bahay. Mabilis siyang tumayo mula sa pagkakadapa sa kama upang pipigilan sana to, ngunit mabilis na itong nakaalis. Tahimik siyang lumuluha nang makabalik siya ng kanyang silid. Walang ibang naging buka ng kanyang bibig kung hindi si Ricardo. Kinagabihan sa club, pumasok pa rin si Pinang sa kanyang trabaho kahit na magang-magang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang kaibigang si Isa. Wala. Anong wala? Magayang mata mo Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Tanong nito, ngunit di sumasagot ang kaibigan. So nag-away nga kayo? Hindi naman. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan. Pinang, ang problema dapat pinag-uusapan. Ginawa naman namin yun Kaya lang pinalayas ko siya sa bahay. Kasi nagalit ako. Ikaw talaga? Sinabihan na kitang matuto kang kontrolin ng sarili mo. Tandaan mo na ang salita kapag binitawan mo, hindi mo na mababawi. Ay, ang mabuti pa, dito ka na lang muna. Huwag ka na muna magtrabaho.
Sasabihin ko si manager na hindi magandang pakiramdam mo. Marahan namang tumango si Pinang kasabay ng pagsinghot. Salamat. Sa mansyon kung nasan si Ricardo, kausap niya ang kanyang ama. Sumusobra na talagang babaeng yun. Ipatawag siya at dalhin dito sa akin. Utos si Don Alberto sa isang katulong. Bumalik ka kay Pinang. Ipaliwanag mo sa kanyang lahat. Dad, I already did. Pero galit pa rin po siya sa akin. Ilang saglit pa, isang marahang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pasok! Pagbibigay nito ng permiso. Nang bumukas ang pinto, nakasimangot na mukha ni Bridget ang bumungad sa kanila. At ikaw pang may ganang sumimangot? Matapos ng mga ginawa mo? Ginawa ko lang naman ang obligasyon ko bilang isang ina. Talaga? Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang pagiging ina mo sa akin. Isa kang mapagkunwari at gahamang tao. Galit namang wika ni Ricardo sa madrasta. Bridget, simula nang ikasal tayo, pinagtitisan ko ang ugali mo. Pero ngayong nasa tamang edad si Ricardo, mapapanatag na ako dahil alam kong makakaya ka ninyang kalabanin. At simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Lahat ng koneksyon ko sa iyo, pinuputol ko na. Ano? Alberto, hindi mo to magagawa sa akin. I already did. Inayos ng abogado ko ang lahat ng mga dokumento na magpapatunay na wala ka ng karapatan sa lahat ng ari-arian ng mga Serrano. Bumalik ka na ng England kung saan naghihintay sa iyong mga kapatid mo. Naipaliwanag ko na sa kanilang lahat at naiintindihan nila ako. Agad na napaupo si Bridget pagkarinig sa mga sinabing yun ni Alberto. Alberto, patawarin mo ako. Pakiusap, huwag mo naman itong gawin sa akin. Huli na para dyan. Ipinaayos ko ng lahat ng mga gamit mo. Narito ang plane ticket. Makakaalis ka na. Uwi ka nito, kasunod ang pag-abot ng isang brown envelope kay Bridget. Walang nagawa ang babae kung hindi ang tanggapin yun. Nanlulumo siyang lumabas ng silid ni Don Alberto. Nang maiwan ng mag-ama, tila nakahinga sila ng maluwag. Sa wakas, matagal ko rin tiniis ang masamang ugali ng babaeng yun. Kung hindi lamang dahil kay Papa, hindi ko siya pakakasalan. Wika ni Don Alberto. Dad, tungkol nga po pala kay Catherine, nalaman ko na ang best friend kong si Nix ang tunay na ama ng bata. Mabuti. Ngayong malinis ang pangalan natin mula sa kahihiyang ginawa nila. Malayo na kayong magpakasal ni Pinang. Tungkol nga po dyan, aasikasuhin ko na po agad ang lahat. Magtutungo na ako sa Batangas para kausapin siya. Good luck, iyo. Nakangiting tumango si Ricardo, saka mabilis na umalis sakay ng kanyang kotse. Sa club kung saan abala si Pinang sa pagkuha ng order ng mga customer nang may biglang tumawag sa kanya. Miss Epifania Dalumpasay? Agad na nakapalingon ng dalaga nang makita niya kung sino ang tumawag sa kanya. Tila hindi siya makapagsalita. Mabilis ang pagdibok ng kanyang puso at pakiramdam niya ay nanlalamig ang kanyang mga kamay. Ricardo? Ako nga. Nagbalik na ako, mahal ko. At tulad ng pangako ko, sa pagbabalik ko, pakakasalan na kita. Aniya nang huminto siya sa harap ni Pinang. Lahat ng tao sa club ay nakuhang atensyon. Kaya naman nakatingin ang lahat sa kanila. Pinang, I'm sorry kung naglihim ako sa'yo. Kailangan ko lamang gawin yun para protektahan ka. Ngayong maayos na ang lahat. Aniya, kasunod ang pagluhod sa harap ni Pinang. Pinang, aminado ko sa sarili ko na hindi ko matanggap na nagagusto ko sa isang babaeng katulad mo. Halos lahat ng ugali na gusto ko sa isang babae, kabaliktaran mo. Pero nang makilala ko ang tunay na ugali ng isang Epifania Dalumpasay, tuluy na nga nahulog ang loob ko. Kaya ngayon, hindi na kita pakakawalan pa. Pinang, will you marry me? Kasunod ang magpapakita ng isang singsing. Dahil doon, tuloy nang lumuha si Pinang. Kasunod ang pagtango, tanda na pumapayag siya. Malakas na palakpakan ang maririnig sa buong club. Malapad naman ang pagkakangiti ni Ricardo
habang isinusuot ang singsing kay Pinang. Niyakap niyang dalaga kasunod ng paghalik sa labi nito. Ngayong pumayag ka na, alis na tayo. Pinagpaalam na kita. Saan naman tayo pupunta? Gabi na. Eh di magpapakasal na. Baka kasi magbagong isip mo eh. Pero, diretso na rin honeymoon. Ani Ricardo na may pilyong ngiti. Isang malakas hampas sa balikat ang binigay ni Pinang dito. Pilyo ka talaga. Kasunod ang pagyakap rito. Sa isang malaking beach resort sa Batangas, gaganapin ang kanilang kasal. Bago pa man magtungo si Ricardo sa bar, ay naayos niya na ang lahat. Simula sa susuotin nila at kung saan gaganapin ang kasal. Isang beach wedding ang naisip ni Ricardo at nagustuhan naman yun ng dalaga. Habang ginaganap ang kasalan, kitang-kitang unti-unting pagsikat ng araw, dahilan upang makadagdag sa romantikong ambience ng lugar. I pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Saad ng pari. Isang malakas na palakpakan ang kanilang narinig kasabay ng paglapat ng kanilang mga labi. I love you. Wika ni Ricardo nang maghiwalay ang kanilang mga labi. I love you too. Sagot ni Pinang sa asawa. Makalipas ang ilang buwan. Mag-iingat ka sa paglalakad, iha. Ani Don Alberto kay Pinang. Ayos lang po ako, Dad. Ano ka ba? Alam mo namang kabuuanan mo na. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa'yo. Dad, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Ani Pinang habang hinihimas ang may kalakihan ng tiyan. Nasa na ba si Ricardo? Sinabihan ko na siyang maagang umuwi para masamahan ka sa ospital. Ang sabi po niya, susunod na lang daw po siya roon. May tinatapos pa po siyang meeting. Sira ulong batang yun. Nang makarating sila ng ospital, nagulat sila nang makita nilang naroon na si Ricardo. Akala ko nasa meeting ka ngayon. Tinapos ko agad. Para naman mauna akong makarating dito. Dapat lang. Akala ko'y hahayaan mong asawa mo rito. Galit na sambit ni Don Alberto sa kanyang anak. Dad, kambalang dinadala ni Pinang. Nakikita ko araw-araw ang hirap na dinaranas niya para sa mga anak namin. Ang pagsama sa kanyang suporta ang tanging paraan na magagawa ko para makayanin niya lahat. Ngunit agad silang napatigal sa pag-uusap nang biglang uminda ng sakit si Pinang. Mga anak na yata ako. Ani Pinang habang sapo ang tiyan. Agad dinala ng delivery room si Pinang habang naghihintay mag-ama sa labas. Panay ang lakad ni Ricardo, hindi siya mapakali dahil nag-aalala siya sa kalagayan ng kanyang mag-iina. Hanggang isang iyak ng batang kanilang narinig mula sa loob at di nagtagal, nasundan pa yun ng isa. Tila bahagyang nakahinga ng maluwag si Ricardo nang marinig ang pag-iyak ng kanyang mga anak. Ngunit hindi pa rin maaalis ang kanyang kaba hanggat hindi pa niya nakikita ang kanyang asawa. Ilang saglit lang, bumukas ng pinto ng delivery room at inilalabas ang kanyang mag-iina. Congratulations po, isang malusog na lalaki at babae po ang inyong anak. Wika ng doktor. Napapalakpak naman si Don Alberto nang malamang ang babae at lalaki ang kanyang naging mga apo. Mabilis nilapitan ni Ricardo ang asawa at kinamusta to. Ayos lang naman ako. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kaya ko. Nanghihinang sagot ni Pinang. Ngumiti si Ricardo at isang masuyong halik sa noo ng asawa ang iginawad niya rito. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Ricardo at Pinang. Sana po na iparating nila sa inyo ang aral na hindi mahalaga kung magkaiba ang ugali, estado o personalidad ng bawat isa. Ang tunay na koneksyon sa isang relasyon ay nabubuo kapag may pag-unawa, pagtanggap at puso na bukas sa isa't isa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.